Juan Kapitulo 8. Datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga alivo. At pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya, at nang may lagay siya sa gitna. Ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalon niya. Sa kautosan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan, ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya?" At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kanya'y may sumbong sila. Datapwat yumoko si Jesus, at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumoko, at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katanda-tandaan, hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa gitna. At umunat si Jesus, at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaruroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sinauman, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayoy huwag ka nang magkasala." Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Sinabi nga sa kanya ng mga Fariseo, "Nagpapatotoo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patotoo mo." Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon, datapwat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling, o kung saan ako paroroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, "Saan naruroon ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama, kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama." Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman, nang nagtuturo siya sa templo, at walang taong hamuli sa kanya, sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Muli ngang sinabi niya sa kanila, "Yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mamatay kayo sa inyong kasalanan, sa aking paruroonan, ay hindi kayo mga kaparuroon." Sinabi nga ng mga Hudyo, siya kaya'y magpapakamatay, sapagkat kanyang sinabi, "Sa aking paruroonan, ay hindi kayo mga kaparuroon." At sa kanila'y kanyang sinabi, "Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Sa kanya nga'y kanilang sinabi, "Sino ka baga?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo, gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya'y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan." Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, "Kung may taas na ninyo ang Anak ng Tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay sama sa akin, hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod." Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Judeong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, "Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo ay tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." Sa kanya'y kanilang isinagot, "Kami binhi ni Abraham,
at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao, paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid, may isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano, at mayroon kang demonyo? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian, may isang humahanap at humahatol. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayoy nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham, at ang mga propeta, at sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham, na namatay. At nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman, ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo, na siya'y inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya, at kung aking sasabihin, na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo, na sinungaling, datapwat nakikilala ko siya, at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya, datapwat nagtago si Jesus, at lumabas sa templo.